ko. Now, thank you, Mr. Chair. So, diretso na ako sa mga katanungan ko. Sige po, para RITM, you should keep your records straight. Fixed it. Bako-bako yung mga records ninyo, yung mga data ninyo. Hindi ko alam kung sino ba yung kumukuha ng data ninyo tungkol doon sa mga nakakagat ng ahas at namamatay. I'll give you an example. Sabi ninyo, noong 2023, out of 1,278 snake bite cases, 3 lang ang namatay. Naniniwala ka dito, Dr. Duran? Sir, good afternoon po, Your Honor, Senator Tulfo. The reports that we receive from the hospitals to which we distribute the PCAV are only limited to the reports that they give to us at the RITM. It is the reports of the RESUS and the CHDs po, yung mga health centers or other than those hospitals to whom we distribute po the PCAV supplies are not given to the RITM. So what we have only are the data that is being shared by the hospitals to whom we give the stocks po of the PCAV. Thank you po. Pero hindi magkakatugma yung records ninyo versus yung records ng mga ospital na nakatanggap ng PCAV. Halimbawa, sa 1,367 incidents with 16 deaths compared sa inyo na mas mababa. But anyway, kilala niyo po si Marvin J. Sarmiento. Siya po ay wildlife biologist at Philippine Toxicology Society. Kilala niyo po siya? Apologize po, Okay. hindi ko po siya kilala. Base po sa ginawa niyang pag-research on his own, 67% ang mortality tuwing may nakakagat na ahas. Libo-libo po ang namamatay dito sa Pilipinas dahil sa snake bites, dahil sa kakulangan sa anti-venom. Thousands po. Hundreds po ang namamatay dahil sa rabies. Alam niyo po yan. This is really very alarming. Karamihan po sa mga namamatay dahil sa snake bites, mga farmers. Kasi sila po yung nagbubungkal ng lupa at nagtatanim. Ngayon, ito pong PCAV, Purified Cobra Antivenom, ano niyo po ito? 1962 pa po ito, ba't ayaw niyo pa pong palitan, baguhin? Yes po. Senator Tulfo, ang atin pong production ng PCAV ay isa po sa mga maipagmamalaki ng ating gobyerno na nagagawa ng teknolohiya po ng Pilipinas. Yun pong ating technology for the production po of the Purified Cobra Antivenom, hindi po natin ito kailangang palitan, bagkus ang kailangan po natin ay palawakin ang ating production po for the PCAV. When I say palitan, ibig ko po sabihin, yung pong makabago ng combination. Kasi sa ngayon, sige nga po, ilang snake species ba meron sa Pilipinas sa pagkakaalam niyo po? Marami po ito, Your Honor. Ilan po? Ilan? Maaari po ito ay nasa 5 hanggang 6 po. Okay, Opo. bagitin niyo po yun. Opo, ang amin lang pong nagagawa ay yung monovalent technology, which is specific to the Cobra philippinensis, because the Cobra philippinensis po has the highest species of snake and venomous snakes in the Philippines. I agree with you, madam. Pero marami po mga venomous na mga snakes na hindi po compatible doon sa PCAV natin. Kaya namamatay sila. Ito po yung top na 4 common snake species sa atin. Philippine Cobra, Samar Cobra, King Cobra, Equatorial Spitting Cobra. Your Honor po, meron po tayong tinatawag na monovalent and polyvalent purified cobra antivenom. Sa ibang bansa po, meron po tayong multivalent. Ngunit ang technology lang po natin sa Pilipinas ay monovalent. Hindi po naman nagkukulang ang RITM dahil kami po ay nagpadala ng ating mga empleyado upang pag-aralan po ang polyvalent technology of production ng cobra. Opo. Kaya nga po, bakit hindi natin umpisahan yung polyvalent? Opo. Mas marami makover. Yes po, sir. Kasi nangyari po, Doc,
Yung sa snake bites, alam mo, kinagat ng cobra na wala po sa listahan doon sa pick-up ninyo, ibang species yun. Hindi tatalab yung antivenom na meron tayo. Sir, actually po, wala pa pong na-publish na pag-aaral na ang ating purified cobra antivenom ay hindi effective sa iba't ibang klase ng snake bite dito sa bansa. Sa ngayon po, mayroon pong initiative sa aming institusyon. Ma'am, sorry. Meron po mga data na in-injectionan, dinescribe ng tao na kinagat siya ng cobra, in-injection sa antivenom ng cobra pero namatay pa rin kasi hindi nga po magkatugma. Kasi yung pala, different species yun. Your Honor po, meron pong pwedeng dahilan kung bakit po namatay ang pasyente, pero hindi po ito dahil probably sa binigay nating purified cobra antivenom. Maaari pong tugma ang ating gamot o yung PCAV, subalit late na po nang nadala ang pasyente. No, ma'am. No. Sabi po ni Marvin Sarmiento, he's an expert. Opo. Siguro, let's give it to him. Sabi niya, yung PCAV natin ngayon ay luma. Marami na mga species na hindi na covered nitong antivenom na available sa atin ngayon. Ganun lang po kasimple yun, ma'am. Yes po. Kung tayo po ay gagawa ng polyvalent, ito po ay isang napakagandang initiative para sa ating gobyerno. Subalit, ang teknolohiya pong ito ay nangangailangan ng mga expertise at sa ngayon po, ayun nga po ang pinapadala naming mga empleyado sa ibang bansa upang pag-aralan po nila ang polyvalent technology. Ito po ay meron na sa ibang bansa, subalit dito po sa atin ay hindi pa po ito nagagawa. Para po ito magawa, kailangan din po natin ng advanced technological knowledge or capacity development ng atin pong mga empleyado. Okay, ma'am, excuse me. Ang haba po ng masagot ninyo. Gusto ko paiksin. Do what we have to do na para ma-adapt natin itong polyvalent na sinasabi niyo. Sabi mo, mag-aaral, studies, etc. Ang haba ng proseso. Come on. Marami na namamatay every year. Bawat buhay, isang buhay na namatay dahil sa kagat ng ahas, that's very, very valuable. Puro lang tayo pag-aaral at lahat ng technology kailangan papasukin na. Pag-aralin sabay-sabay lang dapat pag-aralin. And then i-adapt agad natin. So kailan po yung may timetable ho ba tayo para maging polyvalent na po yung ating antivenom? Yes sir po. Actually meron na kaya ano po yung timetable po? Ang timetable po natin, kapag po tayo magta-start ng polyvalent, aabutin po tayo ng within 2 years ang earliest timeline. Sa ngayon po, nag-submit na rin po kami ng request for the improvement of the biologicals manufacturing facility, plus ang kinakailangan din po ay mas malaking lote para po sa aming kabayo na ginagamit po. Opo. Okay. So ito rin po ay naibigay namin ang sulat, kung maaalala ko po ay last year sa opisina din po ninyo at ni Senator Bongo at kay Secretary Herbosa. At ang DBM po ay sumulat na din para po kay Yusek Bravo upang ang pondo po na hinihingi namin ay maibigay din po sa susunod na taon. Okay. So, ang timetable niyo po in 2 years, so polyvalent na po yung antivenom natin. Kasama na po dyan, makapag-aral na po, makapag-train mga tao natin, ninyo from our ITM, and then bibilin tayo ng technology na para mabuo ito. Tama? So, pag sinabi nyo 2 years, 2026, bakit mas matagal pa po? 2027? Sir, yun lang po yung earliest proposed timeline namin sapagkat kinakailangan din po namin na humingi ng tulong sa mga, for example po yung... Ma'am, excuse me. Okay, 2 years. 2 years para mag-train ng mga tao? Hindi po, sir. 2 years po para po i-set up yung possibility ng aming facility to be able to have a polyvalent manufacturing facility. Okay, are we starting to do it now? Nandun pa lang po kami sa proposal kasi po kailangan po ito ng pre-feasibility and feasibility study. And once po yun magawa, mag-aabot po yun ng mga 1.5 to 2 years para po ma-i-apply ang feasibility study po for a polyvalent
purified cobra antivenom. Kasabay din po nito ay meron po kaming pre-feasibility study for a vaccine facility in the country. Okay. Bakit hindi po lahat ng mga ospital may antivenom sa ngayon? Maraming mga ospital na wala. In fact, this hospital sa Kawayan City, may nakagat na farmer. Dinala doon sa Kawayan, wala siyang antivenom. Hinintay nila na mamamatay. Opo. Kasi wala eh. Walang antivenom. Yes po. At maraming mga ospital pa, Opo. especially sa mga far-flung areas. Di ba dapat lahat ng mga ospital, especially pag may mga farms, yung may mga sakahan, dapat lahat ng ospital sa mga lugar na gano'n, meron dapat antivenom. Marami wala. Tama po, Your Honorable Senator. Ideally po, dapat po marami tayong mapoproduce na antivenom. Subalit with the limited horses that we have and the lot area that we have, limited din po ang magiging production ng ating antivenom. Limited horses po. Ang daming mga kabayo dito sa Pilipinas. Yung iba pa nga ginagawa na ng kalesa. Opo. Panghila sa kalesa. Opo. Yun din po ang kasama dun sa aming proposal. Actually po, meron na po kaming market study of... Ma'am, doon muna tayo sa mahirap kumuha ng kabayo. Diyan sa karerahan sa Santa Ana, daming kabayo, pinangkakarera lang. Meron kabayo po, lang, marami tayong mabibiling kabayo. Opo. Ilang kabayo bang kailangan? Meron po kasing requirement yung kabayo, hindi po pwede yung pangkarerang kabayo. Opo. In-example ko lang po kasi sabi mo, mahirap sa kabayo. Ang daming kabayo sa Pilipinas. Ilang kabayo bang kailangan para mabuo itong... Alam ko yung kabayo yung ginagamit para pag-process nitong antivenom. Ilang bang kabayo ang kailangan? So, ang kailangan po natin, sa 27 to 30 horses po, nakakapag-produce po kami ng mga 3,000 ampules. Sa ngayon, ilang horses meron tayo na ginagamit pa? Meron po kaming 33 pero kung minsan po 27 lang kasi yung iba po hindi po sila nagre-respond doon sa binibigay na venom. So kung 33 po yun, yung 27 na yun po yung actual na meron kami, ang napoproduce po namin doon ay 3,000 in a year. Okay, so bakit hindi natin dagdagaan yung 27? Dahil sabi nyo, kinakapos nga tayo sa antivenom. So, hindi po natin pwedeng... Doble nyo po, gawin yung 60, 70. Yes po, pero kailangan po namin ng malaking lupa. So yun din po ang ninegotiate namin ngayon dahil po dun sa lupa na kinatatayuan ng aming 27 to 30 horses ay napakaliit po. Ilang hektare po yung present na lupa? Nasa 2 hectares lang po. Ba't hindi kayo bumili pa noon ng malaki-laki ang hektarya? Ngayon po ay ongoing po ang aming market study for a lot na pwedeng mabili. So, nasabit na rin po namin ang aming proposal sa Department of Health regarding a bigger lot po for the horses. So, kayo na po mismo umamin na totoo yung sinabi ko na maraming mga ospital sa mga probinsya lalo na walang antivenom na kung saan may mga sakahan at yun ang pong matakbuhan ng mga farmers natin na nakakagat ng cobra. So, Opo. Ano pong solusyon nyo sa ngayon? Ang ginawa na po namin ito ng solusyon. Ano po yun? Ang mga big hospitals po na government hospitals, ang pinagdadalhan namin ng mga supplies ng ating PICAV. At ang nangyayari po ay doon din po kumukuha ang ibang maliliit na ospital sa kanilang regions. Okay. So may listahan na po kami nito at ito po ay nire-refill namin every now and then. Nagbibigay na rin po sa amin sila sa amin ng datos kung ilan na po yung nauubos nila at nagbibigay po sila sa amin ng need na kailangang ma-refill yun. Dati po kasi ay walang ganong mga datos po, pero subalit ngayon po, ibinibigay na rin po nila ang datos pati ang paggamit ng kanilang mga ampules, ilan po ang pasyenteng nakita nila kada malaking ospital na government at kada rehiyon po. So yan na po yung aming ginagawa sa ngayon. Po kayong ginagawang study o survey kung alin lugar sa Pilipinas ang concentrated ng isang species halimbawa or 2 species o maraming cobra? Opo. Meron po kaming data kung ilan pong sa region, bali region 1, 2, 3 po ang pinakamaraming reported venomous snake bites. Pero hindi po kasi sa amin, sa RITM, ang pag-aaral ng mga different kinds of snakes in different areas of the country. However, we can probably collaborate po with the Bureau of Animal Industry so that we can make a protocol to study all the different snake bites in the country. But ito po ay hindi po parte ng aming
mandato sa RITM. Subalit maaari po kami makipag-collaborate sa Bureau of Animal Industry. Sa Ito, ulitin ko po ito si Marvin J. Sarmiento. Siya po ay wildlife biologist at Philippine Toxicology Society. Opo, Ito po yung i-contact po namin siya. Ito po yung binigay niyang data sa amin. Noong 2022, 5,714 cases ng snake bite sa Pilipinas. Out of that 5,714, 3,428 ang namatay. Ang laki po. Di ba? So kailan pa po natin, hintayin pa ba natin na madadagdagan mamatay na unnecessary kung tutuusin? Dahil lang kulang tayo sa kabayo? Dahil lang kulang tayo sa maliit ang lupa? Come on, bilis-bilisan nyo naman. Yes po, Your Honor. Talaga po nagmamadali kami sa lahat ng aming mga proposals at hindi naman po nagkukulang ang RITM dito, and we are closely working po with our cluster heads po sa Department of Health. Nakapagbigay na po kami ng mga appropriate na sulat para po magawa po namin ito within the year. Yun pong report ng ating butihing Philippine Toxicology scientist, hindi ko po mabibigyan ng comment yon as of now kasi po iniisip ko po baka projected value po iyon from a baseline data, pero hindi po siya yung actual number of venomous cases or those who really died from the snake bite. So hindi ko po siya mabigyan ng comment. But we can also reach to him in case po in the future we will be having collaborative studies with the Bureau of Animal Industry. Marami pong salamat. Yeah, is it true na yung mga taga-India nag-harvest ng venom dito sa Pilipinas and then dadalhin sa India, ipoprocess and then ibebenta pabalik dito sa atin at napakamahal na? Wala po akong idea or knowledge about that po, Your Honor. Well, you have to investigate. There is such a thing na nangyari ngayon po. Ma'am, mga LGU ang bumibili. 10,500 per vial. I-report po namin yan sa aming cluster head sa central office, and we will take note of the reports kung nangyayari po talaga ito. So, to wrap it up dito sa snake bites po, sabi nyo in 2 years time, mabuo na po yung polyvalent na programa ninyo at makaka-acquire na kayo ng maraming horses at malaking lupa. So therefore, mababawasan na po yung mortality rate sa mga snake bites victims. Tama po? Yes po, Your Honorable. Inumpisa nyo na po yung proposal. Yes po, opo. Okay, sige po. So babalikan ko po kayo next year kung nasaan na po kayo. Opo, Your po Honor. kami dito. Yes po, Your Honor. Now, pwede po, isingit ko lang po itong sa rabies, parang nakausap ko kahapon itong mga mayors. Kulang daw yung rabies vaccines ng DOH. How is the DOH addressing this? No? Paano ba ma-access itong rabies vaccine? May free rabies vaccine ba na available sa DOH at LGU sa ngayon? No? Ang rabies treatment ay covered ba ng PhilHealth? According to DOH, the number of rabies cases nationwide increased by 23% or a total of 354 from January 1 to September 14, 2024. So, ang dami na pong namamatay po ng rabies. In fact, in Davao region, 36 persons died of rabies infection last year. Ito po ay 50% increase from the data of 2023. Sa RITM ho ba ito? Sa DOH ho ba? Paano ba maka-avail? Napakamahal po nitong pag nakagat ka, pag nagpa-injection ka ng rabies, mahal. Sobrang mahal. And also, Mr. Chair, maisingit yung availability ng anti-rabies. Marami pa rin namamatay na hindi dapat. Unlike sa cobra, bibilang ka lang na minutes or hours. Oh. Okay? Sa rabies, ilang araw to bago, di ba, magkaroon ng anti-rabies injection ninyo, paano ba ma-avail kagad? Or itong anti-rabies vaccines ninyo, libre ba ito? Sa DOH ba? Kindly, Doktora, or you want to refer it to the DOH kung sila pong appropriate person to answer? At matanong ko rin, makasingit na rin po,
Mr. Chair, bakit may namamatay sa rabies? Like I said kanina, unlike sa venom ng cobra, minutes lang o oras. Sa rabies, meron kang ilang araw. Di ba? Para talagang magkaka-serious ang problema mo. Ba't may namamatay pa rin? Marami pa rin. Libo pa rin ang namamatay kada taon. Ang masasagot ko po ay yung sa amin sa RITM. Ang RITM po ay may mga libreng rabies vaccine at ito po ay binibigay namin sa lahat ng mga pasyenteng dumudulog po sa aming tanggapan at ito po ay libre. Doon po sa mga pangyayari na kulang ang rabies vaccine sa ibang mga health centers or local health centers, pasensya na po pero hindi ko po masasagot sa aming kapasidad sa RITM. Kung bakit po sila namamatay, marami po tayong mga pasyente na nakakagat ng aso at hindi po sila dumudulog sa ating mga tanggapan sa ospital upang magpa-anti-rabies. Meron pong isinasawalang bahala ang kanilang pagkakagat o ang kanilang pagkaroon ng daplis at ito po ay nagmamanifest o lumalabas po ang mga simptomas na napakalayo na po sa araw ng kanilang pagkakagat. So mangyayari po na sa umpisa akala nila sila ay okay, walang nangyayari, subalit ang mga nakakagat po sa kanilang hayop ay maaaring namatay at ito po ay hindi nila pet dogs or maaari pong ito ay mga layas na aso at hindi na po nila alam na namatay ang asong ito. So lumalabas po ang kanilang mga simptomas later and by the time po na magkaroon ng symptoms, medyo too late na po for them to get the benefit po of the anti-rabies vaccine. Pero may mga insidente rin po dahil mahal yung anti-rabies vaccine. So, yung mga iba, nag-herbal na lang, thinking na magagamot sa herbal yung rabies. So, gawan niyo po ng paraan na yung rabies vaccine, anti-rabies vaccine, maging available para sa lahat. Hindi lang po yung mga nak-afford ang pwede magpa-inject o pipila pa sa PGH. Paano kung sa probinsya at wala pong malayo sa public hospital? Dapat po pag-aralan niyo po to, do some studies na wala po dapat mamatay dahil sa kagat ng aso. Siguro another way to do that is education through the barangays. Magpa-disseminate kayo ng information na ano ba dapat gawin pag kinagat kayo ng aso. Gamitin niyo po yung media, website ninyo. Ako po tutulong sa inyo. Diba? Wala po dapat talaga mamatay dahil sa rabies. Kung ginagawa lang po natin lahat ang ating trabaho. Ibig sabihin, dito po marami na mamatay sa kagat ng aso dahil somehow may mga naging pabaya sa mga taga-gobyerno natin. Di po ba? Sa amin po sa RITM, kasama na din po doon ang aming mga yearly training na ibinibigay para po sa ating mga mamamayan at pati din po doon sa mga health workers natin sa mga iba't ibang health centers na humihingi po ng tulong sa amin para sa training. So ito po ay nagiging parte na rin po ng trabaho at mandato ng RITM at tumutulong po kami sa ating central office sa pagbigay po ng education para po sa mga nangangailangan sa pag-manage po ng rabies. Pasensya na po pero doon po sa ibang mga katanungan maaari ko pong iibigay po sa aming central office na mga kasamahan. Thank you po. Sige po. Ang gusto ko po sana mangyari by next year, since nag-usap na tayo ngayon at alam niyo na po kung gaano kaseryoso yung problema sa rabies, gawan niyo po ng study, gumawa kayo ng programa na para ma-minimize po yung mortality rate sa kagat ng aso, mga victims na nakagat ng aso. Okay? At least alam niyo na po ngayon. Last na lang po, Mr. Chair, yung sa jellyfish, may namamatay pa rin dahil sa jellyfish. Ano ho ba yung ginagamit na antidote sa ngayon sa mga taong na sting ng jellyfish? Your Honor, hindi na po sa amin sa RITM pero baka po masagot po ng aming mga kasamahan sa kay Dr. Domingo.
Hindi na po RITM yon? Di po sa amin nadadala ang mga may sting po ng jellyfish. So, Hindi na bakit- po sa RITM. Bakit hindi po nadala? Saan po dapat dinadala at sino po dapat ang gagamot? At sino po yung ahensya ng ating gobyerno na ang tutulong? Ang pagkakaalam po namin, ang mga nakakagat po ng jellyfish or nagkakaroon po ng mga sting na to ay dinadala po sa mga ordinaryong ospital na kung saan meron po tayo mga espesyalista na maaaring gumamot po nito. Pwede po ang mga emergency room ng mga nearby big hospitals and government hospitals. Ito po, ayon kay sa biochemist na si Angel Yanagihara, Associate Professor of University of Hawaii, indicated that Philippines is ground zero for box jellyfish. Ground zero po tayo. Alam niyo na po ibig sabihin yan. And a lot of poisonous jellyfish species. Now, ang ginagamit natin dito ay epinephrine, yung pang-antidote sa jellyfish sting. Lethal to box jellyfish sting management po ito. Did you know that? Ma'am, kayo dyan sa RITM? So, Your ibig sabihin, Honor, ma'am, Apa. ibig sabihin, pag na-stung ng jellyfish, box jellyfish, na marami dito, karamihan sa mga jellyfish dito ay box jellyfish, ang species. Dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, jellyfish, na-sting ako eh. Agad-agad epinephrine, yun lang ang available sa atin ngayon. At lethal to sa box jellyfish. Pero sa mga ibang jellyfish, maaaring tatalab to. Karamihan box jellyfish meron tayo. Kaya marami pa rin namamatay dahil sa jellyfish sting. Ang naalala ko po, ang reason po sa mga biglang pagkamatay ng mga taong nakakagat ng jellyfish, nagkakaroon po sila ng tinatawag na anaphylactic reaction. Kaya po yung epinephrine ay binibigay upang malabanan po nito anaphylaxis sa buong katawan. I understand, ma'am. Let me interrupt you there. Apo. Kasi may lumapit po sa programa ko, ano po, yung bata na stung ng jellyfish, 5 years old siya, dinala siya sa ospital, okay po siya, maganda pa, very ano pa siya, cooperative sa mga utos ng doktor. Nung inindiksyonan siya ng epinephrine, doon na siya nagka-convulsion hanggang sa namatay. Bakit? Box jellyfish yung nag-sting sa kanya. Pero ang in-injection ng epinephrine, hindi dapat. Pag-aralan niyo po yan, ma'am. Make a study out of that. Make a study out of that. Box jellyfish po ang species ng karamihan ng jellyfish na sa ating mga karagatan dito na nakastang ng mga ano natin, mga swimmers natin o fishermen. So therefore, maghanap kayo kung ano yung dapat na antidote para sa box jellyfish sting. At dapat po mabawasan rin po ang mortality. Kasi every year, daan-daan po ang namamatay. Di ba? Di ba nakakalarma? Isang buhay lang po. Maalarma na dapat tayo. Kung hundreds, thousands, pagdating sa snake bites at rabies, dapat po kayo dyan sa RITM do something na kung pwede zero, pero alam ko naman na that's impossible. Mabawasan man lang ng napakalaking porsyento kasi nakakahiya po ito eh. Sobrang dami namamatay because of that. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pwede pakisagot from DOH yung anti-rabies na vaccines or yung injection? Mr. Chair, good afternoon po. Senator Tulfo, good afternoon. As the procurement USEC, for last year po, we were able to buy 330 vials of anti-rabies. Naubos po siya, and now for 2025, we have 2.7 million doses of anti-rabies na bibili natin. Under pre-procurement process na po siya for this year. So hopefully in a span of 30 days or 45 days, magkakaroon na po tayo ng notice of award and notice to proceed. So makaka-deliver na po tayo ng anti-rabies vaccine. Last na lang pala talaga, Mr. Chair. Go ahead. Dito sa PhilHealth,
yung sa free dental care, gumagana na po yun? At saka yung pre-pustiso, wala pa? O, preventive lang? Muna. Yung pustiso, next time. Sobrang pera ng PhilHealth, tapos pustiso ng mga senior citizen natin, hindi natin magawa ng paraan na maging libre. Dapat po hindi. Pag-aaralan po namin, Senator. Pag-aaralan niyo po. Kailan po niyo pag-aaralan, Doc? Part po nung commitment namin, Senator. Tsaka meron na ho kaming binabalangkas na mga dagdag pong benepisyo. Within the ilang months pa tayo? Sir, we will report. So ngayon, pag meron tayong mga senior citizen o mahirap na kababayan, gusto magpapustiso, hindi ma-cover ng PhilHealth yan, magbabayad siya. So ano po libre ngayon? Dahil ito yung ni-request natin at meron kayong commitment letter dito to include dental packages. So paki-explain lang po sa publiko, saan nila pwedeng ma-avail ito? Check-up lang ba? O kasama ng bunot sa ngipin? After bunot, anong bibigyan ba ng gamot? Go ahead, Yusek Chong, you want to answer? Mr. Chair, Senator Tulfo, it was approved last year only the preventive package for the dental. So ang kasama po dito sa preventive package ay oral check-up and then prophylaxis for two times in a year, and then 2 pit and fissure sealants para sa mga bata, and root surface protection para naman po sa may edad. Ngayon po, nung nag-usap po kami last year with PhilHealth, this is the initial salvo lang, the preventive. And then we will go on to the curative, and then kasama na po dito yung prosthesis. Ngayon po, dun sa ating MAIFI program, Mr. Chair, na-include po natin ang dental packages. Dun po ngayon masasama lahat halos ng kailangan ng pasyente with regards to oral health. Bibigyan lang po namin siya ng range for the price, and we are now starting to accredited dentist to the DOH and then eventually to PhilHealth. So ibig sabihin, Yusek, yung pagpabunot ng ngipin, hindi covered ng PhilHealth yun? Ngayon po, only one emergency extraction lang po ang covered dun sa preventive. One lang? Opo. Bakit one lang po? Kasi po ang on board pa lang po is the preventive package. So eventually, after po nung last year, today, January 2025 po siya effective. Ngayong year po, aayusin na po namin yung curative po na packages ng oral health. So yan po ang aking naman commitment. As a dentist po, that's my personal commitment to you and to the PhilHealth and to the Filipino people na aayusin na po natin unti-unti na maging part ng PhilHealth ang oral packages, including everything, not only preventive, Mr. Chair. Okay, last naman po. CT scan, MRI, X-ray, bakit hindi covered po ng PhilHealth yan? Yung pamandin yung mga mamahal na singilin, yung mga certain lab test, dapat po i-covered na yon. Sir, meron ho, thank you for the question, Senator Tulfo. Kasama na po dun sa aming PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package, yung pong mga pagsusuri na katulad po ng CT scan, PET scan po at MRI, at ito po ay inilabas po namin na practice guidelines nung November 30, 2024. Ito yung, di ba, tinanggal na natin, at meron tayong 24-hour confinement before na kailangan mo magpa-admit bago i-cover. So ngayon, is it part of the emergency packages na hindi na nila kailangan magpa-admit at pwede silang magpa-CT scan, pwede silang magpa-X-ray? Ito ba yung mga new packages ninyo, emergency packages? Am I correct? Yes, sir. Ito yung part ng inyong commitment? Yes, sir. At itong sa dental na part ng inyong commitment, dental packages, nung sinasabi ni Yusek Chong na ngayon isang ngipin lang, mas pinalawak nyo pa itong dental packages ninyo. Aside from the help of DOH dito sa MAIFIP, na tutulungan nila sa curative,
Itong sa inyong preventive side,